Ngayon naman mga boss, nag-agahan na ba kayo? Kung hindi pa, naku, gugutumin kayo dahil aalamin natin kung saan nga ba nagtungo si Carla Paderna at ano ang kanyang tinikman dito sa One Life. Tuwing sasapit ang buwan ng Mayo ay ipinagdiriwang natin ang National Heritage Month na pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts o ang NCCA. Ito ay para i-discover, i-document at i-conserve at i-disseminate ang ating kultura, partikular na ang pagluluto. Isang cooking demo ng Bicol Delicacies ang isinagawa sa Daraga Church sa May Albay. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month at nilahukan ng Angat Kabataan. Una nilang ipinakita ang pagluluto ng suman sa ibus. Ang ibus ay dahon ng niyog na pinaglalagyan ng suman. Unang ibababad sa tubig ang malagkit na bigas ng ilang minuto para mapabilis ang proseso ng pagluluto. Alisin ito sa pagkababad, idagdag ang gata, lagyan ng asin, haluin ng maigi at hayaang ma-absorb ng bigas ang gata sa loob ng 20 minutes. Matapos niyan, pwede mo nang gawing paglagyan ng suman ang ibos. Ikutin ang dahon at niyog at siguraduhin wala itong butas. Ilagay sa loob ng ibos ang mga sangkap at pakuluan sa kaserolang may tubig ng 25 minutes. At luto na ang suman sa ibos. Masarap na kapartner ng suman sa ibos ay ang mainit na tsokolate. Kaya ang proseso ng pagluluto nito, ang sunod nilang ipinakita. Unang paghaluin ang cocoa powder, asin at mainit na tubig. Initin ito sa katamtamang apoy. Kapag kumukulo na, ilagay ang gata. After 1 minute, ilipat na ito sa baso o tasa at lagyan ng isang kutsarita ng vanilla extract at handa ng masarap at mainit na tsokolate. Hindi lang sa suman sa ibos kilala ang Bicol. Dito mo rin matatagpuan ang masasarap na balisungsong, isa ring uri ng kakanin. Unang haluin ang giniling na bigas at malakit, brown sugar at ang kinayod na buko. Habang hinahalo, lagyan ito ng tubig. Kapag nahalo na ng maigi ang mga sangkap, ireolyo mo ang dahon ng saging na iyong paglalagyan. Siguraduhing ipinadaan sa apoy ang dahon para hindi ito mabilis mapunit. Sunod na ilagay dito ang mga sangkap. Tupiin ang dahon at lutuin sa loob ng 45 minutes. At luto na ang balisungsong. Sunod nilang ipinakita ang paggawa ng nilupak. Unang gawin ay balatan ang kamoting kahoy at saging. Hiwain ito at hugasan. Ilagay sa malalim na kaserolang may tubig at ilaga. Kapag malambot na ito, ilagay sa lusong at lupakin o durugin. Ilagay ang niyog at asukal at muling lupakin. Sumunod ay pahira ng margarine ang paglalagyan ng nilupak. Ilagay ang nilupak at muling pahira ng margarine at budburan ng dinurog na mani. At ready to eat na ang nilupak! Hindi lang sa mga kakanin tulad ng suman, sa ibos, balisungsong at nilupak kilala ang Bicol. Ito rin ay tanyag sa mga pagkaing maaanghang gaya ng Bicol Express at mga pagkaing sinasangkapan ng gata tulad ng pinangat o ang gulay na mula sa dahon ng gabi. At kung ikaw ay magbabakasyon sa Bicol, siguradong isa ang pilinat sa mga pasalubong na hihingiin sa'yo dahil sa pilinat ay bantog dito ang probinsya. Tunay ngang ang ating bansa ay tahanan ng masasarap na pagkain. Mga pagkaing bahagi ng ating kultura, mga pagkaing ating niluluto sa sarili nating pamamaraan. Mga pagkaing naging bahagi na ng ating pagkakakilanlan. Ako po si Carla Paderna para sa One Life.